Ayun, so day 2 na nga ng ating little garden mga kaibigan. Ang ating munting hardin ay ipagpapatuloy ngayong araw. So sa day 1 yan pa lang yung natapos natin. Medyo konti pa siya, so ang goal natin is matapos itong kabilang dulo. Yan, kung nakikita nyo yan, mga madamong yan, tatanggalin natin yan lahat ngayong araw. So sana matapos. Pero bago yun, kukuha muna tayo ng panghaharang dito sa pinaglalagyan natin ng damo. Kasi tataas at tataas yan. Para medyo maayos naman, kuha tayo ng ipanghaharang dyan. Meron ditong malapit na pwedeng pagkuhanan ng pwede lang ipangharang. Ayun, so papunta na nga tayo dun sa pagkukuhanan natin ng parang bakod na ipanghaharang. Habang papunta nga tayo ay may nakita tayong hinog na mangga. Mamaya kukunin ko yan. Sayang naman kahit maliit, di ba? Habang papunta tayo dun, nadaanan ko itong garden. Garden pa namin to. May ube dyan. Yan, medyo malaki na siya guys, pero mga 1 year ata bago yan ma-harvest. Meron pa yan dito at may mga lubi-lubi rin sa Bicol natin. Lubi-lubi ang tawag dyan. Sarap yan. Gataan. May saging. At ito, may mga tanim din kami ditong tawag dito sa amin kamiging. May halo din siya ditong isang ube. Yan. Ube yan guys. After 1 year, pwede na yan ma-harvest. Masarap din yan sa ginatan. So yun, patuloy tayo dito at may nakita din ako ditong isang langka. Dalawa. Medyo maliit pa siya, so hindi pa siya pwede gulay. Pag malaki na, pwede na yan. Dumiretso tayo dito, another lubi-lubi na naman. Kung makikita nyo sa malayo, madami yan. Kaso kakakuha lang namin. Kaya di ko na lang kinuha. Pag dumami na, saka siya pwede igulay yan. Meron pa dong isa. Ang pakay talaga natin is yung ipang babakod natin dun sa paglalagyan ng damo. So dito lang yan sa labas ng bakura namin, meron dyan. So tara, puntahan na natin. Ayun, so nakakuha na tayo ng mga maliliit na bamboo na hindi na ginagamit. Yan yung gagawin nating pambakod doon. At habang kumukuha ako niyan kanina, may napansin ako dito. Ayan o. Hindi ko alam kung kalabasa ba yan o pipino. So babakudo na din natin siya para safe siya dyan at tumubo ng malaki. Ang ginawa natin dyan is kumuha ako ng mga maliliit na kahoy. Naghahanap ako dyan at ilalagay ko sa dyan as a harang para hindi siya maperwisyo ng mga hayop. At syempre malaman nila na tanim din to, kahit siguro dun to sa kinulay namin. Tinapon lang dito yung buto tapos nabuhay. Kasi nasa labas na siya ng bakuran eh. Kaso sayang naman, kaya nilagyan natin yan dyan ng konting harang para hindi siya maperwisyo. Yan. At pag lumaki na yan, gagawa natin yan ng pwede niyang gapangan. Pag nagkaroon siya ng malaking gapangan, mataas na gapangan, mas mapapadali ang pag-harvest natin, di ba? Hindi tayo napagod magtanim, pero may aanin pa rin tayo. So goods na goods yun. Ayan, at pinaglalagyan ko na nga yan ng bakod dyan para makita nilang tanim yan. So tara, alis na tayo. Ayan, so nakabalik na nga tayo dun sa ating little garden na ginagawa. Habang pabalik nga, kinuha ko yung nakita kong maliit na bunga ng mangga. Siyempre, hindi na natin yan papaligtasin. Pinutrip na natin yan bago ikabit yung mga bakod. At ayan, diretso na tayo sa paglalagay ng mga harang para yung mga damo at basura na makukuha natin ay, alam nyo na, masasalo yung bakod na ilalagay natin. Di ba mas magandang tingnan kung ganyan?
At honestly guys, habang ginagawa ko to, nai-excite ako sa kung ano man yung magiging outcome nitong ating gagawing little garden. At sa ngayon hindi ko rin alam kung ano pa yung mga ilalagay o idadagdag ko dyan. Tingnan na lang natin. At pagkatapos nga nating mag-install ng mga harang or bakod dun sa paglalagyan ng mga damo at basura, ay binanata na agad natin itong konting spot na lilinisin natin para medyo makaluwag-luwag na tayo. Ang target ko lang maubos dyan is itong kalahati nung nakikita nyo sa video, kasi sobrang dami pa rin talaga niyang basura. I mean damo. So wala naman dyan basura. So pag naubos natin yan, medyo makikita nyo na malaki na yung improvement. Kaya pinilit ko talagang matapos yan ngayong araw. Hindi naman talaga siya kakain ng buong maghapon mo kung paunti-unti mo siyang tatapusin, kasi di ba may trabaho naman tayo sa gabi, kailangan din natin ng tulog. So yung libreng oras lang yung ilalaan mo dito sa paggawa ng garden. At kung isipin natin, di ba, may makukuha din tayo dito. Napagod ka, para ka lang din ng gym yan eh. Pinagpawisan ka, number 1. So exercise na yon. Number 2 is may makikita ka dun sa pinagpaguran mo. Kesa mag-cellphone lang tayo ng mag-cellphone. Oo, pwede naman tayo mag-cellphone, pero di ba? Magkano lang yung, ilan lang yung konting oras na uubusin natin dito sa paggawa nitong garden na to. At ang exciting part nito is dun sa part na nagbubunga na yung mga pagod at pawis nating ginagawa. Sa ngayon medyo mahirap siya kasi puro paglilinis pa lang yung ginagawa natin. Pero kapag nakapagtanim ka na dyan, ako, sinasabi ko sa inyo, sobrang ganda niyan at sobrang sulit tingnan sa mata pagigising ka sa umaga at may dalang kape. At least, di ba, kung dati puro damo yung nakikita mo, ngayon pagising mo is hindi na lang damo yung makikita mo. Yung pinagpaguran mo is nagbubunga na. At may ma-harvest ka pagdating ng panahon. Hindi mo na kailangan bumili ng, sabihin natin, kamote, mga gulay o kaya sili, kasi nasa bakuran mo na lang siya. Yun din yung kinaganda dito sa probinsya guys, di ba? Malaki yung pagtatamnan mo, hindi ka mamomroblema pag nagutom ka. Isang akyat mo lang dyan sa bakuran nyo, hanap ka ng pwedeng igulay, hanap ka ng kung anong maluluto dyan, solve na yung araw mo. Yun ang kinaganda dito sa probinsya. At napakaaliwalas ng hangin. Kaya sulit ang pagod natin dito, sinasabi ko sa inyo. Yun, so update guys, kung mapapansin nyo, eto na yung ating natapos sa ating little garden. Medyo malawak na siya, no? Medyo malayo pa, pero at least madami na. Yan, malinis na siya. Ito na part na lang ang lilinisan. Yan, may avocado pa ako dyan na nakita. Dalawa yan, meron pa dun sa dulo. Ayun, oh. Avocado pa yun. So yun lang guys for today's video. Hopefully sa day 3 matapos na natin yung paglilinis dito sa ating little garden. Bye bye.